Dahil din po na dewa ko po ito, pero alin ang kalupa natin na may nakagad kumagiba. When you're down and feel mo na magkasakit ka, in Diyos siya mo ikapitan. And karin ya ito to magsalita igal, karin ya liwang lessons na niya. Kasi dati, ako, ita mo, we just listen and kapuntala balong sabihan. The new me, imbayang ako, sees more clearly what the lessons God wants me to learn. God reveals Himself through different situations. Kanita tayo tutungan kilala ng Diyos at kung makanano ng i-revealing sarili na. Kaya katama. Motang daramdaman tamong lessons about who God is. Motang tuturo tamo or sa share tamo. Minsan mamadalas kabunta mo balong sabihan. Mota kasi may masakit tamo, may sakit tamo. Totoo na ang patunayan tamo igad ang kakatang healer. When we are weak, He is our strength. When we are afraid, He is our peace. When we are lost, He is our shepherd and guide. When we are in trouble, He is our refuge and deliverer. When we sin and repent, He is our forgiving Father. When we are in need, He is our true provider. When we are discouraged, He is our hope. And when we face darkness, He is our light. Patuloy ang magpakilala yung kakakamang pa. Nung minuya ka rin, bawat pangangailangan tao ka rin, bawat limtunan ng biyeta mo, at bawat panahon na nagkakakamang. God often reveals who He is through what we need. Most in every season of our lives, when God wants us to grow, He won't always make us comfortable. As nakaisip mong sabihan na praise me God, you will do everything for Him, potang din ka. Potang atsunan kaya ka. Potang prayers are easily answered. But when you are not comfortable and faced with many challenges in life, unfamiliar spaces, situations that expose your weaknesses, na first instinct ko, itamo, alikukurini, and we tend to back out. Growth and comfort don't live in the same place. Brain muscles, dadagula, nakakalay mag-gym, potang under tension lang po kayo. So, along the way, while I choose to know God more deeply, I learned that pressure is not punishment. It's preparation. God is not trying to break you. He's building you. So don't run from what's uncomfortable. Lean into it. Because on the other side of this stretch is a stronger version of you. Sabi na po ni James chapter 1 verse 2 to 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't-ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ready po rin lessons na doon nakala ko sinabi at
natin. Let's fix our eyes on God, not on the storm. Mag-focus tamo mo kay problema, darag niya ipalimita. Pero pag makafocus tamo kang God, darag uling faith tamo. Aliman ka ng mawawala yung bagyo, ipaglalawin ako kayo ng bagyo o problema, panibay. Minsan aliman, alin nakatamo man kaagad, ahapon kita ang problema. Pero kung nakatamo, lumakad ka hindi. Kailangan tamo rin mong mag-stay obedient even when it doesn't make sense. Agyan hindi ka tamang pagsunod, palyarin alaman kaagad results. Pwede din painful. Alita mo nga na itindihan yan, itanda na tamo na in Diyos sa inyong gagawa. Amen. Kaya kwento na kong Peter, linakad ang ingdalo ng dagat. Medyo nga imposible pero agyan higit na in malakas sa hangin at alon. Mitakunan niya, limbog niya. Limbog niya po, limbog nila ko yung focus. Baka may tatawa din siguro. Kaya limbog tamo kasi madidistract ako. Ako nan kay God, bakit kasi may mali ang focus? Totoo palugod niya yung Diyos sa ligne, pabulit, tuluyang lumbo ni Peter. Inabot niya yung gaman na. Kalupan niya yung panganakos na ako kayang saw. O feeling tamang palubog tamo. I am still a work in progress. Magsumikap na lumapat, isala niya dito. Dahil pa silent battles. Far or mga yung bakit ang purinan ng Diyos, manyari ka na pero with God, akin kayang grasya, ang pagtagumpayan ng I pray that I'll be truly rooted with God's words and promises na agyaw ka na mo, kalakasing bagyo,